Case solved na kung ituring ng Philippine National Police ang pagdukot at pagpaslang sa negosyanteng si Anson Tan at kanyang driver matapos nilang maaresto ang tatlong suspect sa krimen. Balitang hatid ni Jonathan Andal. The intention really is to kill. Ngayong arestado na sina David Tan Liao, Ricardo Austria David at Raymart Katikista, ang tatlong sospek sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan at driver niyang si Armani Pabilio, may tuturing na itong case solved, sabi ni PNP Chief General Romel Marbil sa press release na ipinadala ng PNP sa media. Hindi raw ito basta kidnap for ransom kundi kalkuladong kidnap for hire operation. Ganito ang nangyari batay sa pagsusuri ng PNP sa mga kuha ng CCTV. Sabado, March 29, nagpunta sina Tan at Pabilio sakay ng van sa Barangay Langka sa 345 Marta Street sa Villacor Village sa May Kawayan, Bulacan. 3:37 PM, nakunan na ang van ni Tan sa toll booth ng NLEX Tambubong exit pero si David na ang nagmamaneho. 7:46 PM, nakunan siya ng CCTV sa isang convenience store na bumili ng wet wipes na posible raw na pinampunas ng prints niya sa van. Sunod siyang nakunang naglalakad sa kalsada at inabandona na ang van sa Seminario Road sa Barangay Bahay Toro, Quezon City. Kinabukasan, March 30, may nag-text sa pamilya ni Tan na nanghihingi ng ransom. Dito na sila nagsumbong sa PNP Anti-Kidnapping Group. April 8, natagpuan sa Quezon City ang abandonadong van ng biktima. Sa parehong araw, pinatay sina Tan at Pabilio sa pinuntahan nilang bahay sa Bulacan, ayon sa PNP. Kinabukasan, natagpuan ang kanilang bangkay sa Barangay Macabud Rodriguez, Rizal, na nakasilid sa nylon bag at balot ng duct tape ang muka. April 16, nakuha sa bahay sa Bulacan ng sapatos ni Tan, pati sapatos at sombrero ni Pabilio. May nakita ring nylon bag na katulad ng pinaglagyan sa mga bangkay sa Rizal at iba pang gamit. Ang mga suspect nakuna ng CCTV sa crime scene na bahay sa May Kawayan ilang araw bago ang pagkidnap. Si Tan Liao sumuko dahil sa takot. Natatakot po siya na maaaring ipapatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po. May dalawa pa raw na ibang nakunan sa bahay sa Bulacan na itinuturing na principal at kasalukuyang tinutugis. Isa sa kanila, babae, na nakunan pa ng CCTV na sumakay sa van ni Tan noong pumunta ito sa naturang bahay sa Bulacan. Sabi ni PNP Chief, kinokontrata si Liao ng mga sindikato para dukutin ang mga Chinese national na may utang sa kanila na may kaugnayan sa Pogo. Paraan niyang collection agency si Tan Liao pero madugo ang estilo ng kanyang paniningil. Sangkot daw si Tan Liao sa 5 pang kaso ng kidnapping mula 2022 hanggang ngayong 2025. Pati po yung isa pong sasakyan din po dyan na nakita din po natin dyan po sa may Villacor Village ay siya rin pong ginamit doon po sa 5 pong kidnapping case involving David Liao Tan po. 5 po yan na mga kaso po ang masusolve po natin maliban po dito po sa kaso po ni Anson Tan. Ngayon, sabi ni Marbil, nakatutok na sila sa mga financier. Ang anyay totoong kapangyarihan sa tinawag niyang blood for hire operations. Pero pagdilinaw ni PNP Chief, isolated case ito at walang talamak na kidnapping sa bansa. Nagpasalamat din ang pamilya ni Tan kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga opisyal ng PNP sa pag-aresto sa tatlong sospek. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpasalamat din ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa pagkakaaresto ng tatlong suspect sa pagkamatay ni Anson Tan at Armani Pabilio. Patuloy naman nilang hinihimok ang mga otoridad na matugis ang iba pang sangkot sa krimen, kabilang ang mga mastermind dito. Dapat din daw magsagawa ng mabusising investigasyon dito maging sa mga katulad na kaso.